Heto na nga at nasaksiyan na nga ang enrolled bill na masasabi nating General Appropriation Bill para sa susunod na taunang budget 2026. Wala ngang atrasan at tigit sa lahat ay wala na rin pahabol ng insertion na nakaugalian ng mga datihang mga buwaya. May tatransmit na nila ito sa Malacanang pagkatapos mapirmahan ng lahat ng miyembro ng bicameral. 2026 Year of the Budget, yan ang masasaksihan ng taong bayan dahil ipinakita nga nila live sa social media ang pangyayari at ganap habang pinipirmahan ang 2026 National Budget. Sana naman nauntog na sa katotohanan itong mga miyembro ng BICAM na Senado at Kongreso na huwag nang gumaya sa mga buwaya katulad nila Grace Poe, Saldico at Romualdez. Itong si Grace Poe, kapag nagmandidato pa ito ng senador ay kakapalan na lang ng MUKS ang pag-uugali once na kumandidato pa ito. Kaya edukasyon, pangkalusugan at agrikultura ang may malaking halaga na ibinigay ng pondo na napapaloob sa General Appropriation Bill na kanilang napagkasunduan. Provision sa Senate version at sa House version. So walang ganun na provision. Ano lang po yung laman ng anti-HEPAL na provision? Sinigurado lang namin na yung mga politiko hindi pwede silang makialam sa distribution ng ng mga cash aids, ng mga ayuda galing sa gobyerno. So sinigurado lang namin na covered lahat. Yung sinasabing binabanggit mong politiko, yung mga legislative, di ba? Kagaya ng senador at saka alam mo na, syempre, congressman. Mga legislative yan, hindi pwedeng humawak ng pera. Yan ang talagang tinutukan nyo ngayon. At ng mga politiko at yung mga representatives nila. Hindi rin sila yan pwedeng nga, maglagay representative, ng tama. mga tarpaulin or paraphernalia during the distribution. At sinigurado rin namin na ang agencies maglalabas sila ng guidelines tungkol dito. So, mayroong provision doon para i-operationalize to. Sir, yung final safeguard. Ayun, mga kababayan, mga kapads press, sana ay magkatotoo na malaki ang pondong ibibigay o binigay para sa edukasyon, kalusugan at agrikultura. Kasi mababanggit dito na talagang binigyan na talaga ng magandang pondo ang edukasyon, kalusugan at ang agrikultura. Ito para sa akin, mahalaga rin naman talaga sa atin to. Itong edukasyon, kalusugan at agrikultura na ipinagkait nung nakaraang GAA, di ba? Dahil ang talagang priority nila ay yung mga AIC sa ayuda, di ba? Kumbaga, yun yung panglaban nila para iboto sila nung nakaraang eleksyon. Napakasakit, di ba? Nakurap lang talaga. Pero ang problema, mga kababayan, ay dito kinuha ang pambayad o yung pangbabalik sa pondo ng dating PhilHealth. Basta pirma lang ng pirma, pero yung PhilHealth ay hindi talaga ibinalik sa, kumbaga, nasa bulsa na talaga ng mga buhaya katulad ni Recto, di ba? Masakit para sa mga Pilipino ang pinaghirapan nating pera na inipo natin sa PhilHealth. Ay nanakawin lang at ng mga buhayang politiko. Well, sa bidyong ito ay si Senador Win Gatchalian ay nakapanayam ang mga mainstream media. Kaya panoorin po natin ang pati actual na pag-sign, pirma ng mga miyembro ng mga senador at congressman. Kaya, well, bago po ang lahat, ay welcome po muna sa aking channel. Heto po, no? At muling nagbabalik ang inyong likod, Pads Press TV. Kaya panoorin po natin ang bidyong ito. 6 General Appropriations Bill. Madam Chairperson, just
ratification of the enrolled copy of the bill by both houses, by both chambers. Both There houses. being no, Pipirmahan na po nila. before I move to the next item on the agenda, may I ask if there are other remarks from our conferees? There being no further remarks from the conferees, we now proceed to the signing of the Conference Committee report on fiscal year 2026 General Appropriations Bill. Madam Chairperson, just a brief manifestation for the members of the Senate panel. Today, we are here to sign the Conference Committee report on the fiscal year 2026 General Appropriations Bill. The report contains a summary of the reconciled appropriations based on the deliberations of the Conference Committee, as well as a matrix of the general and special provisions indicating the differences between the House and the Senate version and the corresponding reconciled provisions. Guided by our commitment to transparency and previous agreements in plenary, I would like to respectfully clarify that the annex to the report as an integral part thereof is the reconciled bill in the form and style of an enrolled bill. Consistent with the past practice in the Conference Committee reports on general appropriation bills, the conferees affix their signature only on the general summary and the amendments to the general and special provisions forming part of the Conference Committee report. Copies of the reconciled bill were previously distributed to all conferees for their reference. With this understanding, we now proceed to affix our signatures to the Conference Committee report. Ayan po, no, pinagtagpo na po ang version ng Senado at ang version ng Kongreso. Yung mga bill nila ay kumbaga napagkasunduan na. Pinagtagpo kumbaga. Kaya ito, magiging General Appropriation Bill na po. Pagkatapos niyan, ay tatransmit na po sa executive sa ating Pangulo. Pero pag-aaralan pa rin ng Pangulo yung mga economists niya. Pag-aaralan niya ang General Appropriation Bill niyan bago niya pirmahan. Diba? Ang laki ng kasalanan nila nung nakarangga. Pero ngayon medyo na talaga. Naka-live sa social media. Nakikita ng mga tao. Yan po, no, dapat pati yung mga economists niya na rerepasuhin ng Pangulo. Dapat naka-live din di ba? Nandoon din ng mga nakapalibot sa kanya, mga ekonomista niya. Dapat naka-live din. Ito po, no, tuloy po natin ang video ito. Sir, out of 23 BICAM members, 11 lang yung dumating dito. May ibig sabihin po ba yun? No lang ibig sabihin, wag natin lagyan ng Ayan. Diyan na po, no, after niyan Pero ito, kasalukuyan nagpipirma noon, di ba? Huli na lang to kay Win Gatchalian. Kumbaga, nakapanayam niya after makapag-sign ng mga senador at congressman diyan sa House of Representatives. Nakipagpanayam siya sa mga reporter. ibig sabihin yun. Hindi lang sila nakapunta. Kung nakikita nyo, kung nasundan nyo naman yung BICAM process, hindi rin lahat nakapunta. Iba nakapunta, iba hindi nakapunta. So walang ibig sabihin yun. In fact, we allowed e-signatures. So may pinadala na silang mga authorization letter para sa e-signature. So wag natin lagyan ng kulay yung hindi nila pagpunta. Lahat po ng 23 members pumirma sa BICAM report. No, ang BICAM report is only 11 conferees. So hindi 23. Saan can you confirm kung sino-sino po yung nagpadala and authorize ang e-signatures? Nagpadala? Yung mga hindi nakapunta, nagpadala ng authorization for their e-signatures. Hindi ko matandaan ngayon exactly, no? Pero meron ng Center Villar, Center Camille, at hindi ko pa nakita yung kompleto. Si Senator Bato, sir, nagpadala ng... Hindi ko pa nakita yung kompleto. Hindi ko pa nakita. Pero ang usapan namin, pwede silang mag-e-signature basta may authorization. Sir, lahat ng special provisions ng Senate nakakapasok mo sa BICAM? One way or the other. Sa dami ng special provisions at general provisions, hindi namin kayang mapasok lahat. But one way or the other, napasok sila. Sir, yung anti-EPAL special provision? Napasok yun. Na-carry yun. And yun yung isa sa mga introduction ng Senate. Nasa Senate third reading version yun. Sir, may ano pong yung hindi nakapasok? Hindi ko matandaan lahat sa dami, no? Yung mga notable, marami kasing hindi naman notable, it's just styling or isa. Dapat tinanong nyo yung PhilHealth
kung pumasok. Dahil kapag pumasok yan, ibig sabihin, tinanggap nyo kasalanan ng mga buhaya. Hindi na, kumbaga hinayaan nyo na lang sa bulsa nila. Hindi nyo na kinuha ulit, di ba? Pinasasauli nga ng Supreme Court eh. Galing sa bulsa dapat, hindi yan dyan galing sa GAA. Hindi na tanong ng mga reporter to eh, sayang lang. Minerge namin. So, hindi ko matandaan yung mga hindi notable na hindi napasok. Sir, when you said 11 conference, sa ano yun? Conference sa Senado? Sa BICAM. Yes, sa Senado. Both houses. Sa Congress yata is 12 yata sila, no? I'm not sure, mga 12 sila, sa amin 11. I think we're one member short. Sir, sa January 5 daw, ipirmahan ni Pangulo. Okay na po. Tinitingnan ko kasing calendar, so January 1 is a holiday, January 2 is a holiday. So wala naman significant January 2 government activity. holiday. No, so in other words, walang bagong i-construct o walang bagong magiging programa dahil holiday. So dahil madidelay siya ng 5 days, hindi ko nakikitang magiging significant impact sa ating ekonomiya dahil holiday naman yung 2 days. Plus, dahil nga bukas lang matatransmit to sa executive, kailangan talaga nila ng almost 1 week para No, para aralin eh. pag-aralan mabuti, matignan Tama. lahat ng provisions. Oo. Most importantly, makita nila yung budget itself, no, yung mga numero na nasa loob ng budget. Sir, prior sabi mo po, may coordination na kayo sa executive. Meron naman. Mga initial Actually, meron silang mga hinihingi na data, so may mga coordination na kami. Of course, iba pa rin yung final kasi to be honest, as they coordinate, marami pa rin kaming mga reconciliation or marami pang, for example, sa special provision, general provision, ang dami pang mga minamerge, ang dami pang mga editing. So, iba talaga pag final version. I realize na kahit nagko-coordinate kami, close coordination, pero iba pala yung final version kasi magpalit lang ng isang word, iba na kaagad yung buong meaning ng special and general provision. Pero hindi pa rin na maniwala tayo. Malamang hindi pa rin nila nahuli yung mga insertion dyan. Marami pa rin sigurado nakalusot dyan. Kumbaga, na-delay nga eh. Pagtanggal sa guarantee letters, kasama dun sa anti-EPAL provision sa ayuda. Wala namang ganun na special provision or general provision. So walang ganun in the Senate version. Kung sa maigit, sir, hindi natanggal yung sa guarantee letters. Wala kasing ganun na provision sa Senate version at sa House version eh. So walang ganun na provision. Ano lang po yung laman ng anti-EPAL na provision? Sinigurado lang namin na yung mga politiko, hindi pwede silang makialam sa distribution ng Tama. ng mga cash aids, ng mga ayuda galing sa gobyerno. So sinigurado lang namin na covered lahat. Yung sinasabing binabanggit mong politiko, yung mga legislative, 'di ba? Kagaya ng senador at saka alam mo na, syempre, congressman. Mga legislative yan, hindi pwedeng humawak ng pera. Yan ang talagang tinutukan nyo ngayon. At ng mga politiko at yung mga representatives nila. Hindi rin Oo, sila yan pwedeng nga. maglagay Representative, tama. ng mga tarpaulin or paraphernalia during the distribution. At sinigurado rin namin na ang agencies maglalabas sila ng guidelines tungkol dito. So, meron provision doon para i-operationalize to. Sir, yung final safeguards ng farm-to-market rules, ano na po yung nagpagkaso? There are 9 safeguards sa farm-to-market roads. Ang pinaka-importante doon, 100% ng mga farm-to-market roads, all 4,000 items, merong coordinates. So, imposible na magkaka-ghost project or substandard project kasi ngayon meron ng coordinates. Unlike in the past, walang coordinates sila. So, pwede siyang mahaba, pwede maiksi, pwedeng ghost. So, ngayon, dahil meron na siyang coordinates, hindi na magiging ghost or magiging substandard siya. So, Problema naman, etong during habang naghihiring kayo dyan sa House of Representative, eto namang umepal si Vince Dizon.
At talagang isiningit niya pa rin yung budget niya na dinilit niya na yun eh, inedit niya na, di ba? Kumbaga, kinancel niya na yung mga, ano niya, yung mga pondo niyang hindi kailangan. Tapos bumawi, kumabol. Di ba? Yan ang problema. Talagang ang laki pa rin ng budget ng DPWH. Talagang ano, no, si Vince Tison eh, paurong na rin eh. Kumbaga, wala na rin tiwala ang tao sa kanya sa ginagawa niya eh. Lahat yan sinigurado namin, all 4,000 projects. At DA na rin ang magiging. DA na mag-implement ngayon. Unlike before na DPWH, ngayon DA na mag-implement. So, yung mga big ticket infrastructure projects like classrooms, hospitals, mga health centers, farm to market roads, kanya-kanyang ahensya na ang gagawa. Yung sa DND, yung mga repair nila sa barracks, DND na rin gagawa nun. Sa PNP, yung mga repair nila sa kampo nila, PNP na rin. So, hindi na lahat centralized to DPWH. Kanya-kanyang ahensya, Oo, kanyang tama. gawa na. And you're Sir, can assured you explain Ah. lang Kasi, yung mga nakikinabang ng mga engineer na yan, yan yung mga nagpapaldo-paldo, yung mga kumakalam, ay kumakamkam ng pera. Kaya sariling sikap na rin ng bawat department ang gagawin ngayon. importance ng enrolled copy, yung pag-present po natin today? And today, pinirmahan namin yung what we call reconciled version. So ito yung pinapakita kanina. Pero hindi pa yan yung batas. In fact, pag submit namin bukas sa Malacanang, pwede pa silang mag-veto ng provisions there. No, yung kaya yung kanina, hindi pa Malamang. yung final version. So kung meron silang nakitang hindi nila nagugustuhan o hindi naayon sa kanilang direksyon, pwede silang mag-veto. No, pero Oo, talagang yun pa rin ang kailangan, magbito. Magbito ka, wag ka lang magi-insert. Yun ang dapat. Wag ka lang mag-amend o magi-insert. Parehas lang yun eh. Pagdating sa mga kasi ang nangyari no, 'di ba? Nagkakaroon ng blanco. O yun. Nagkaroon na ng sa pagdating sa executive. Doon na lalagyan na yung mga blanco. Eh ngayon, hinuhuli na nila, wala nang blanco. Kaya okay lang magpito, pero wag lang mag-insert. Wag lang magblanco at magdagdag para sa blanco. Ganun lang 'yun. confident naman kami na walang mabibito dito dahil very close yung aming coordination Okay sa lang executive magbito. at very close yung coordination namin sa mga ehensya. Sir, yung pinirmahan nyo, walang nabago from kung ano yung pinag-usapan? Wala na bago. Yan ang very strict ang aming instruction sa mga staff at even kami sa mga conferees, very strict kami na walang lahat ng pinag-usapan sa BICAM, yun na yun. Wala nang lalabas. At you can check dahil naka-upload ang, and don't take my word for it. Pwede nyong i-check yan sa websites namin kasi naka-upload na yung NEP, naka-upload na yung GAB, naka-upload na yung Senate version, ngayon naka-upload na yung BICAM, at susunod i-upload rin yung GAA. So, in other words, GAA. along the process, merong Yun ay pagkatapos ng pirma ni pwede nyo na Pangulo. matrack down yung changes. In fact, pwede na matrack down kung sino ang nag-introduce ng changes. House ba o Senate? Tama. Sir, based on the committee report, ano po ba yung tuturing ninyo na naging major change na nakakasunduan ng House of Representatives? Based on the Senate committee report, Sa committee report, the BICAM. ang major change, marami, no? From the items all the way to the general and special provisions. Ang top of mind ko, pinakamalaking changes will be education and health, no? Especially on the health side. Dahil marami doon na carry ng House, no? Especially on zero balance billing, na carry rin yung mga suporta natin sa specialty hospitals, sa Ayan, Philippine Heart dapat. Center, sa National Kidney, sa Philippine Children's. So yun yung dalawa. And agri, malaki rin ang changes sa agri. So itong tatlong sectors ang pinakamalaking changes na nakita. Yun, Sir, yung dinagdagan, main ibig sabihin, anti-corruption measure dito malaking sa pondo. 2026. Well, the whole budget is an anti-corruption measure. No? Dahil dati, yung mga infrastructure projects, pag tinignan niyo yung DPWH, yung 16,000 na items doon, walang coordinates, walang ni barangay, wala nga nakasulat kung saan yun. So ngayon may detalye na, may coordinates, mayroong station. Kasi kaya walang coordinate dahil ghost nga.
talagang kumbaga nagastusan, nawala bigla yung pondo. Pero yung ano talaga project, wala coordinate. Wala talaga. Numbers, kung multipurpose building yan, mayroong granular data like barangay or sitio. No? So, identified na talaga kung saan saan yung infrastructure na ilalagay. At walang port barrel. Wala siyang port barrel. Sir, bakit people ulit yung tinawag? Well, dahil ang focus ay human capital development, no? Education, health, agri. No? Ito talaga yung tatlong main theme ng budget na ito. At that's why pag makikita natin yung movements from the National Expenditure Program to itong BICAM version, napakalaki yung tumaas sa education and health and agri. Sa education alone, tinitignan ko, Department of Health alone lang, ang tumaas is almost 98 billion. Ang tumaas sa classrooms, almost 60 billion. No? So, Ang ang laki. ibig sabihin talagang itong budget, Kailangan makikita magawa natin at lahat yan. mararamdaman natin on the ground. Oo, maramdaman lahat ng Pilipino. Investment natin sa education, health, and agri. Oh, Sir, yan. may penal provision Kasama na dapat yan yung yung scholarship eh. Mga libreng tuition ng mga estudyante eh. ba dun sa provision na sinasabi? Hindi pwedeng mag-penal provision. This is an appropriations law. So, hindi pwedeng maglagay ng penal provision. So, yung penal provision will be in the relevant laws. So, pwede lang, we have to remind everyone, ito appropriations law ito eh. So, hindi pwedeng maglagay ng mga provisions dito on penal or penalty dahil hindi naman siya kasama doon sa appropriations. But, pwedeng gamitin ng mga existing law for the penal provisions. Sir, ano lang, di ba ito po yung first time na yung ratify natin is the enrolled bill? Ano lang po yung importance? Ang importance nito is bago na ratify, nandyan na yung enrolled bill. So makikita na ngayon ng ating mga senador yung almost final version ng bill. Ito yung tatransmit natin sa Malacanang. Doon sa mga huli, nalilate yung pagbibigay ng enrolled bill. So first time na nandito na yung enrolled bill. That's why it took us almost 1 week para i-generate yung 4,300 pages na enrolled bill. Yun alone actually took us almost 1 week to generate that. Ayan po, no? Hanggang dito na lamang po. At saka sana naman ay isinama nila yung budget para sa PNR. Kawawa yung mga Pilipino sa Metro Manila. 'Di ba dapat yan yung yung inuna nila? Dapat nakasama na sa sa budget nang matapos na. Kawawa yung mga Pilipinong nagko-commute, ang mahal-mahal na pamasahe. Pero sa bagay, hindi naman natin masiguro pagbalik ng PNR gobyerno pa ba yan? O nasa private na yan? Kung nasa private na yan, mahal na ang pamasahe dyan. Sigurado. Kaya eto hanggang dito na lamang po at napanood po natin ang buong video at narinig po natin ang pagpapapanayam ni Win Gatchalian at nasubaybayan natin at kita natin syempre yung pagpirma diyan sa General Appropriation Bill, Education, Health, Agriculture. Kaya maganda naman at napakalaki ng pondo, di ba? Kaya hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.